Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko po manang batiin si Thomas, Rocky, Guardian Mills, Nelly, and Jesse. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Yan yung mission po natin dito. Sa lahat ng mga videos na ginagawa natin ay mailapit kahit na isang hakbang papalapit sa Panginoong Hesukristo ang bawat manonood. So yung series po natin ngayong umaga ay patungkol pa rin po sa Growing Deep, Being Rooted in God's Word. Yung paglago po nating spiritual, ito po ay palalim, patungo sa salita ng Diyos. Dito po tayo nag-uugat, dito po tayo kumukuha ng sustansya na magpapalago sa ating mga buhay spiritual. Now, yung talata po na aaralin po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Now, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, pakatandaan po nating mabuti na ang binabasa natin ay salita ng Diyos. Kaya po dapat bukas ang ating puso. Mayroong mapagpakumbabang puso na ina-approach, no? Binabasa yung salita ng Diyos. Yung bukas yung ating isip. Hindi yung binabasa lang natin kasi nakasanayan, naging tradisyon na, naging ritual na. Every time we read the Bible, we are reading the mind of God. Every time we are reading the Bible, we are reading the will of God for our lives. Kaya dapat bukas ang ating puso, bukas ang ating isipan. So basahin po natin ang salita ng Diyos. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted the Lord is good. Sa Tagalog po, kaya nga talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Now, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa konteksto po ng iglesia. Na dapat sa isang iglesia, walang ganitong mga pagkukunwari, pandaraya, pagkainggit, paninirang puri. Pero hindi lamang po ito sa iglesia, in general po ito. Sa bawat isa po sa atin, kahit sa konteksto ng pamilya, kahit sa konteksto ng opisina. Dapat ganito po. Hindi po ganito, yung ganitong klaseng mga kasamaan ang nananaig sa ating mga puso. So, yung unang katuroan po natin ngayong umaga, ito po yung pinakauna. We ought to avoid impurities. Kailangan po nating iwasan, tanggalin, iwaksi ang lahat ng mga impuridad. Tama ba? Impurities na nasa sa atin. Ano po ito? Nagbanggit po si Apostol Pedro ng 5 po. Kasamaan, malis, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Na yung kasamaan po, in general po ito yung word na ginamit dito. Ito po yung kasamaan, hindi naman necessary na ito yung nagagawa natin na visible. Ibig sabihin, na-express natin sa pamamagitan ng ating mga kamay, kagaya ng pagpatay, no? Or pagnanakaw. Yung kasamaan, hindi lang sa panlabas Kadalasan, nasa panloob yan, nasa puso yan, nagmumula. Kaya po dapat bantayin natin yung puso natin mismo. Yung puso ba natin puno ng galit, puno ng hindi pagpapatawad sa kapwa? Yung puso ba natin ay puno ng pagnanasa na pag may nakita kang isang babae, isang lalaki na sexy at macho at gwapings at maganda, pinagnanasahan mo? Nasa puso lahat nangyayari yun And we have to get rid ourselves of all those kind of things. We ought to avoid impurities. Lahat ng klase ng kasamaan, pandaraya, yung pusong mapaglamang sa kapwa. Ako po, isa sa mga hinahangaan ko mga tao, yung mga taong patas na mayroong mga oportunidad na makalamang sa isang deal, sa isang negosyo, o sa trabaho. Pwede silang maapanlamang pero hindi sila nanlalamang. Nakakahanga yung mga ganong klaseng tao. Sabi ni Apostol Pedro, wag tayong iwasan natin yung mga pandaraya, yung panlalamang sa kapwa, pagkukunwari, hypocrisy. Ano po yung hypocrisy? Yung pinag-ugatan po ng salita na yan ay actor. Noong unang panahon po kasi wala namang mga TV, meron sila teatro.
doon sa mga teatro na yon, merong mga actors, mga taong nagkakaroon ng ibang role. Na pagkatapos ng role niya na yon, pag uwi niya sa bahay, balik na siya sa normal niya. So, doon natin nakuha yung salitang, hypocrisy. So, yung iba, ganun po, napakabuti sa harapan ng mga tao, pagdating sa bahay, salbahe. Ang bait-bait sa mga kapitbahay, pagdating sa asawa, salbahe. So, mapagkunwari. Yung iba naman, banal-banalan sa church, sa loob ng church, ang banal-banal, pag uwi sa bahay, nagbababad sa pornography, and all kinds of, those kinds of impurities. So, pagkukunwari, iwasan daw natin ito. Pagkainggit. Tandaan natin mga kapatid, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Buhay po ang ibinigay sa atin. Huwag po tayong mamatay sa inggit. No? Buhay Ang ganda ng binigay sa atin, buhay, tapos namamatay tayo sa inggit. Sabi ng Apostol Pedro, hindi dapat ito nananahan at nananaig sa ating mga puso. Ano kung malamangan ka ng kapwa mo? Ano kung lahat ng mga kaibigan mo payat, ikaw lang hindi? Diba? Ano kung malayo narating nila sa buhay, nabibili lahat ng gusto nila? So what? Diba? Huwag po tayong mainggit. Huwag nating, isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo, puro pa tayo inggit sa puso. Kailangan po natin itong maalis sa ating mga sarili. Mga paninirang puri, yung chismisan sa loob ng church, chismisan sa opisina, chismisan sa bahay, yun ang nakakasira na pala tayo ng imahe ng isang tao. Tandaan natin ito mga kapatid, no? Pag meron tayong kausap na isang tao, close friend natin, kausap natin, dahan-dahan tayong magsalita. Kasi baka meron yung pinag-uusapan nyo na kapwa nyo kakilala, nagsasabi ka na ng mga bagay na negatibo dun sa tao na yon, na yung kausap mo pumapangit yung tingin niya dun sa pinag-uusapan ninyong tao. Mali po yon. Hindi po natin ginagawa yan, kahit very subtle lang, no? Minsan, sa konteksto ng church, may pinag-uusapan tayong tao, hindi mo alam, pumapangit na pala yung tingin ng kausap mo dun sa pinag-uusapan yung tao. Parte po yan ng paninirang puri. So sabi ni Apostol Pedro, tanggalin nyo lahat to. Para po yung kuto. Pasintabi sa mga kumakain. Yung kuto na gusto mong maalis sa iyong buhay. So ito po, paninirang puri, kasamaan, pagkukunwari, pandaray, pagkainggit. Dapat tratuhin natin tong mga kuto na parang yak. Gusto kong maalis to sa aking buhay. So, let's rid ourselves of all malice, deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. We ought to avoid impurities. Pangalawa po, we ought to drink pure spiritual milk. Sabi po rito, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual. So, gaya daw na isang sanggol, yung anak ko po, madaling araw talaga, kapag umiyak yun, hindi pwedeng bigyan ng dede. Ganon siya nanabik sa dede. Hanggat wala akong dede, iiyak ako. Yari kayo, tatay, nanay. Ganon yung anak ko. So, sabi po ni Apostol Pedro, manabik kayo sa dalisay na gatas. Dapat parang baby tayo na iiyak tayo ng iiyak hanggat wala tayong natanggap na salita ng Diyos. Something dalisay. Pangatlo po, we ought to grow up into salvation. Now, hindi po ibig sabihin ng, sabi kasi dito, lumago kayo tungo sa kaligtasan. Na para bang hindi ka paligtas, kailangan mo lang magpakabuti para maligtas. Ang simpleng ibig sabihin lang po nito ay dahil naligtas na tayo, hanggang ngayon patuloy tayo nililigtas ng Diyos sa ating mga sariling kasalanan. Kaya po ang pagliligtas sa atin ng Diyos, patuloy yan . May proseso yan. Meron nga ang tinatawag na ordo salutis, no? Yung pagliligtas sa atin, Panginoon, nangyari yon, eternity past, nangyari yung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, nangyari yon nung sinurrender natin yung buhay natin sa Panginoon, nangyayari ngayon yun sa kasalukuyan at patuloy na mangyayari hanggang sa tuluyan tayong mailigtas ng Diyos sa ating mga kasalanan. So, we have to grow. We have to grow up in our salvation. So, tatlo pong mga katuruan mula dito, no? Sabi po rito sa verse 3, now that you have tasted that the Lord is good. Ngayon, dahil nalasap mo na ang kabutihan ng Diyos, gawin mo ang mga bagay na ito. You avoid impurities. You drink pure spiritual milk. Imbis na impure, you drink what is pure.
yung malinis. And grow up in your salvation. Bakit? Nalasap mo na eh. Kung tunay nga na naranasan mo ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, gagawin mo tong mga bagay na to. You will avoid impurities. You will drink pure spiritual milk. And you will grow up into salvation. Now, ilang mga application lang po, no? Number 1, rid yourself of all impurities. Number 2, feed yourself with what is pure. Now, yung number 1, medyo natalakay na natin, no? Rid yourself of all impurities. Tratuhin natin para mga kuto yung mga yan, no? Kailangan mawala talaga. Tapos, pinapalitan natin yun ng pangalawa. Feed yourself. So, may inaalis ka, tapos may idinadagdag ka naman sa'yo. May inaalis ka, may papalayo sa'yo, meron namang idinadagdag, papalapit sa'yo. So, feed yourself with what is pure. Kung ano yung malinis. Yung anak mo, hindi mo bibigyan niya ng tubig na kahit merong isang patak ng lupa, ng putik, ng bulok na pagkain. Kahit gaano katiting, hindi mo ilalagay yan sa inumin ng iyong anak. Why? Gusto mo pure yung iinumin ng anak mo. Ganon rin po sa Diyos. Gusto ng Diyos na yung iniinom natin pure. Kaya sabi ni Apostol Pedro, tanggalin niyo lahat to, kasamaan, pandaraya, pagkaunwari, pagkainggit, paninirang puri. Tanggalin niyo to lahat. These are impurities. You have to feed yourself with what is pure. Sabi nga dito sa Philippians chapter 4 verse 8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anumang bagay na kahanga-hanga, kung may anumang kahusayan at kung may karapat-dapat parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. So feed yourself with what is pure. Malinis po ang inilalagay natin sa puso at isipan natin. Again, tayo po yung mga anak ng Diyos. At ayaw po ng Diyos na ang iinumin natin impure. Sa halip, ang gusto ng Diyos, ang iinumin natin pure. Kaya nga sabi dito sa mga talata na pinag-aaralan natin, no? Like newborn babies. Kagaya ng mga baby na kakapanganak. Crave. Ano po yung crave? Yung magkaroon ka ng matinding pagnanais. Gatas. Gusto ko ng gatas. Yung pure, malinis, spiritual milk. Ito po yung mga bagay na magpapalago sa ating pananampalataya. So may inaalis tayo at meron naman tayong idinadagdag. So rid yourself of all impurities. Feed yourself with what is pure. And number 3 po, grow up from grace to grace. Alam niyo po yung kaligtasan po natin, biyaya po ng Panginoon yan. At yung kasalukuyan, tayo po ay sinosustain pa rin ng biyaya ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Hindi yung naligtas ka, tapos pinabayaan ka na. No? Bahala ka na sa buhay mo, anong gawin mo. Basta ligtas ka na. Hindi po ganun. We are saved by grace, being sustained by grace. So, we grow up from grace to grace. Pag tinanong po ako, kailan daw ako naligtas? Lagi kong sinasabi, 5 beses ako naligtas. I was saved before the foundation of the world. I was saved when Jesus died on the cross. I was saved when I surrendered my life to Jesus back in 2005. I am being saved right now from my sins, from myself. And in the future, I will be saved. So from election to glorification, talagang yun ang pagliligtas ng Diyos sa atin. And we have to grow up from grace to grace. So, ilan lang po ito sa mga application na isama po natin. No? I'm sure meron kayo naisip na mga application mula sa mga talatang ito. Now, para naman po sa ating discussion, what are the results of God's grace in your life? Sabi po dito sa verse 3, now that you have tasted that the Lord is good, that's God's grace. Kung merong biyaya ang Diyos sa iyo, natanggap mo yun. I-apply mo ito ang magiging resulta. Aalisin mo yung mga masasama sa iyo, ang ilalagay mo mabubuti. Now, question para sa ating discussion. What are the results? Ano ang resulta ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay? Now, para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Sabihin natin, Father, forgive me whenever I fill myself with anger,
malice, debauchery, hypocrisy, and all kinds of impurities. Please cleanse me, just as I am your holy temple. You save me by grace, and you will sustain me by grace. Salamat, Panginoon. So change my heart by your grace. I dedicate all of my activities today for your glory and honor in Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po kay Ma'am Gloria na katuwang po natin sa devotion na ito. Kung meron po kayong natutunan, ipaalam nyo po sa comment section right below this video. At wag po nating kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.